Magpalang umaga po sa atin lahat at welcome po sa ating online devotion ngayon pong umaga. Ang ating scripture po ngayon ay matatagpuan po sa Luke chapter 23 verse 39 to 43. Bale, ito po ay continuation po ng ating devotion kahapon. Pero ang ating key verse po ay matatagpuan po sa 42 and sa 43. Babasahin ko po ito sa English version po. At ito po ang nakasulat. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly, I tell you today, you will be with me in paradise. Sa kwento ng crucifixion or sa scripture na binasa po natin, hindi lang si Jesus ang nasa krus. Kasama niya yung dalawang kriminal, pero sa gitna ng sakit at kahihiyan, ay may isang tao na nagpakita ng tunay na pagsisisi at pananampalataya. Ang kwentong ito ay reminder na kahit gaano tayo kalayo o kabigat ang nakaraan, ay may pag-asa pa rin po tayo sa ating Panginoong Jesus. So ano ba ang mensahe na gustong ipahiwatig sa scripture po na binasa po natin? There are 3 points lang naman po ang gusto kong ipahiwatig or magbigay mensahe. Number 1 po nyon is dalawang magkaibang tugon sa parehong sitwasyon. Kasi bali sa binasa po natin sa scripture, or kung babasahin niyo po ito, yung isang kriminal ay nag-insulto kay Jesus. Yung isa naman ay kumilala sa kasalanan at nagpakumbaba. So, ang leksyon po nun is ay hindi sa sitwasyon na susukat ang puso, kundi sa response po natin sa ating Panginoong Jesus. Or paano tayo mag-react po sa Kanya. Diba? Pangalawa ay walang huling-huli sa grasya ng Diyos. Huling-huli or walang huling-huli sa grasya ng Diyos. Ay kaunting oras na lang ang buhay ng repentant thief, 'di ba? Pero tinanggap pa rin siya ni Jesus. Hindi ba sinabi ni Jesus, too late? Hindi ba hindi niya sinabi 'yon, kundi bagkus sa sinabi niya, ay today you will be with me in paradise. So, ano ba ang natutunan natin is that hanggat may hininga ay may pag-asa. Ang Diyos ay laging handang magpatawad. So, wag nating hintayin na kausapin ng ating Panginoon at humingi po sa Kanya ng tawad. Hanggat may oras pa or it's never been too late, diba, than to apologize. Diba sa kanta po, ganon. But we must ask for forgiveness or repentance sa ating Panginoon. Kahit gawin mo na ngayon, diba? Or kahit after this, you have your own devotion, have your own reflection, and ask for forgiveness kung ano ba ang ating nagawang pagkakamali or pagkukulang at ating kasalanan, di ba? Pangatlo po is that si Jesus ang nagliligtas, hindi ang ating gawa. Kasi wala namang magagawa ang thief, di ba? Wala naman, or yung magnanakaw, wala nang good works, wala nang chance na magbago pa ang buhay niya. Pero naligtas siya dahil kumapit siya sa ating Panginoong Jesus. Hindi sa sarili niya, kundi sa salvation, di ba? Salvation is not about performance. It's about trusting through our Lord Jesus Christ. Diba? Kung may bahagi ka ng buhay na feeling mo ay too late, diba? Ibigay mo pa rin sa ating Panginoon. Because sabi nga nila, it is never been too late. Diba? Sabi nga, it's better than late than to be absent. It's better to be late, diba? Na hindi ka nag-sorry sa Kanya, diba? Yun yung mantra. Pero hindi siya mantra, kundi yun yung ating, kumbaga kasabihan, di ba? It's okay to be late than to be absent. So, mas maganda, it's better to say sorry than never been too late, di ba? Kung may kasalanan, di ba? Pilit mong tinatakbuhan, di ba? Lumapit ka pa rin at hindi sarado ang pinto ng ating Panginoon. And lastly is that pray simple and honest prayers. Tulad ng thief, Jesus, please remember me. Simple lang, kausapin mo siya na, Lord, I ask for forgiveness, di ba? For your repentance. Sabihin mo kung ano yung nagawa mo ng pagkakamali, ano ba yung gusto mong mangyari sa ating buhay. Madalas, mahaba pa ang ating prayers pero God wants us to keep it simple. Simple prayer, di ba? It's simple prayer but meaningful. Tulad ng mensahe, di ba? Kahit maikli lang ang mensahe, but powerful. So, sa scripture or at the end
na binasa po natin or sa mensahe, ang kwento kasi ng repentant thief ay kwento ng pag-asa. Tandaan po natin. Ito ang larawan ng isang taong walang maipagmamalaki pero tinanggap pa rin ni Jesus. Ganyan din tayo, hindi dahil sa galing natin, kundi dahil sa kabutihan at pagmamahal niya para sa atin. So tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa inyong walang hanggang grasya. Tulungan niyo po kami or maging mapagkumbaba at laging kumapit sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, at baguhin niyo po ang aming mga puso araw-araw. Jesus, remember us, O Lord God. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga buhay at palakisin niyo po kami ang aming pananampalataya. Sa Panginoon Jesus, tupot sa dalangin po namin. Amen at amen. Pagpalang umaga po sa ating lahat and God bless us all.